Nagtigil pasada ang grupong Piston sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Dismayado rin sila sa naudlot na taas pasahe. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, rush hour ngayon, may masasakyan ba mga commuter? Jiggy, dito nga sa bahagi ng Mabuhay Rotonda ay simula kaninang umaga ay limitado na yung mga nakikita nating bumabiyahe na jeep. Kasabay nga nitong kanilang tigil pasada ay yung kanila namang hinaing dahil nga simula daw nung magtaas o umakyat nga sa higit 100 piso ang kada litro ng produktong petrolyo ay wala na sila halos kinikita. At ang kinakatakot nga nila sa ngayon ay kung magkatotoo yung price projection nitong Department of Energy na kung tumungtong sa 120 pesos kada litro yung diesel naman. Dahil doon nga sa kanilang 16 to 18 hours na pamamasada, Jiggy, ay kinakailangan nilang magsubi o magtabi ng 3,600 pesos para pa lang yan doon nga sa langis. So, technically, no, yung nauuwi nila sa mahabang biyahe na yon ay umaabot lamang 200 pesos. Swerte na nga raw kung makapag-take home sila ng 300 pesos. Kaya naman dismayado rin sila dito nga sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kansilahin muna yung pagdadagdag piso sa taas pasahe. Pakinggan natin ito. Isipin nyo piso, kinansila, pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Raynel, sa ngayon, anong diskarte ng mga mananakay na dahil nga kukonti ang masasakyan? Jiggy, ngayong araw nga, no, yung ilan sa mga kapatid nating commuter ay medyo na over budget dahil yung ilan sa mga nakausap natin kanina ay kung hindi nag-TNVS o nag-book na lamang ng kanilang mga sasakyan dahil nga sa kawalan nitong jeep, ay yung iba naman ay kung 10 minutes to 15 minutes away lang yung kanilang pupuntahan ay pinili na lamang lakarin. Pero kanina, gaya na lamang nung ilang mga libreng sakay ng MMDA ay nagbigay rin ng libreng sakay yung ilang mga LGUs gaya na lamang dito sa may Quezon City at hanggang mamayang alas 8 ng gabi ay meron ding libreng sakay naman itong DOTR para na lang dito sa ating mga kapatid, no, para malinaw yung biyahe na yan ay mula Quiapo hanggang Welcome Rotonda, mula Welcome Rotonda hanggang Cubao, Nagtahan hanggang Cubao, Taft Avenue hanggang PITX at Loton hanggang PITX. Ulitin lang natin, Jiggy, na yung mga ruta na yan ay dadaanan nga ng libreng sakay hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Jiggy. At masusundan ba itong tigil pasada ng Piston, Raynel? Jiggy, ang sabi nga nitong Piston ay magtutuloy-tuloy sila dito sa tigil pasada na ito hanggat mataas pa rin yung presyo ng langis. Meron silang dalawang kondisyon para nga bumalik sa biyahe. Una ay yung tanggalin na yung oil deregulation law at pangalawa naman yung tapisan din o alisin na rin yung excise or yung value-added tax dito sa langis. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ay pinapaubaya niya na sa Kongreso itong sa oil deregulation law. Yung oil deregulation law na yan, Jiggy, ayan yung tila nagpapatali sa kamay ng gobyerno para nga makontrol yung presyo ng petrolyo. Pagdating naman doon sa may excise tax at maging doon sa value-added tax ay una nang sinabi ng Kongreso na naaprubahan na nga nila yung para sa emergency powers nitong si PBBM. Pero ang sabi naman ng Pangulo kahapon ay yung emergency powers na yan ay tinatansya pa, no, depende na rin sa magiging trend doon nga sa presyuhan ng langis. Jiggy, magagamit lang natin yan, no, yung pagtapyas doon sa oil excise tax ay kung umabot na nga sa nasa 80 US dollars yung kada barrel ng Dubai crude oil, no, Jiggy? Jiggy. Yan po ulat ni Raynel Pawid live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.